Hello guys, welcome po sa aking channel and welcome to my vlog. And today's vlog, magre-react lang ako guys dito sa lumabas na news mula sa ABS-CBN po. No? Iko-quote lang po natin yung ABS-CBN. Actually, ito po yung COA findings. No? Latest na COA findings guys. No? Doon sa budget ho ng Department of Education in 2023 kung saan ang secretary that time was the vice president herself, no? Secretary Sara Duterte. Ito kasi yung pinupukol na basihan ng mga honorable congressmen and women natin dyan sa House of Representatives. Kaya nagkaletse-letse yung budget ho ng Office of the Vice President, no? Kasi may COA findings kuno. Okay? Nado kunoy COA findings nga nag-ingon no nga doon ay discrepancy, doon ay disallowances no dito sa budget kuno sa DepEd. So which is according to the Vice President nga na-settled na no. In fact, nagpadala na sila ng mga dokumento doon no. After lumabas yung first findings ng COA doon sa DepEd issue, nag-respond kaagad sila doon. Nagpadala sila ng mga dokumento guys doon sa Commission on Audit. And ito na nga, no? Ang nag-break talaga dito is si Secretary Sani Angara na binigyan daw ng Commission on Audit ng unmodified opinion yung budget ng 2023. Anong ibig sabihin ba ng unmodified opinion? Okay? Para sa kaalaman ng lahat, ang unmodified opinion po ay ito po yung opinion mula sa auditor na nag-audit doon sa pondo ng DepEd na wala siyang nakitang significant issues doon. So ibig sabihin clean. Walang problema, no? Despite na may lumabas na findings na may discrepancies doon sa kanilang audit, no? Ang discrepancies kasi hindi kasi ibig sabihin yan guys na may nagawang mali, may nagawang anomalya, no? May nagawang corruption doon sa DepEd, no? May mga factors kasi yan bakit may mga discrepancies. Kaya nga na-settle yan eh. Nagpadala ng mga dokumento yung DepEd that time para ma-settle yung sinasabing discrepancies no ng DepEd. So, ngayon, ano na ngayon ang mukha ng mga kongresista natin? After itong findings at unmodified opinion ng COA. Kasi dito kasi sila naka-base guys, kaya nga inipit nila yung budget ng Office of the Vice President Inipit nila dahil dito sa COA findings. Ngayon clean na. Walang problema pala. Walang significant issues pala ito. Di ba? Di ba? So, napahiya ngayon ang mga congressman, ang mga kongresista natin, mga honorable congressman natin. Di ba? So, yun nga ang sabi ko Matagal ko nang sinabi ito. Doon sa previous vlogs or first two vlogs ko, na itong budget hearing po ng House of Representatives, particular dito sa Committee on Budget or Appropriations, no? May politika dito. May politika talaga dito Mantakin mo guys, ito lang Congress na ito, no? The first time na ginano nila yung President o Vice President Opisina ng Vice President, no? Ever since may parliamentary courtesy na binigay itong binigay itong House of Representatives at ng Kongreso no doon sa opisina ng Vice Presidente. And this is the first time. This is the only first time na bastos at binastos ng mga kongresista itong Vice Presidente natin. 'Di ba? Kaya nga tama yung ginawa ni Vice President Sara. Hindi siya sumagot doon kasi ano pang purpose? Alam naman yan na may script na sinusundan yung mga congressmen itong mga kongresista natin Di ba? So, kung sasagot man siya, doon sa right forum, sa proper forum, di ba? Doon sa COA. Kasi yung COA kasi yung nagpalabas ng findings Di ba? So, dapat doon siya sumagot, hindi doon sa House of Representatives.
Kasi ang karamihan diyan sa House of Representative guys, grandstanding, naga-grandstanding lang yan sila eh. 'Di ba? Lisod kaayo, no? Yung kabalo na daanan na ang vice presidente nga mao gyud na ang mahitabo sa kasi outside na sa o out na siya sa unity team eh, no? Hindi na siya kalyado ng administrasyon. So since itong mga congressman na ito, itong mga mambabatas na ito ay kalyado ng administrasyon, yun yung ginagawa nila ngayon, no? Pinipilit nilang i-down, ipin down itong vice presidente ng Pilipinas. Okay? So sana po mahimasmasan itong mga congressman natin guys, no? Dito po sa pinalabas ko ng unmodified opinion po ng COA o Commission on Audit doon po sa budget ho ng 2023 ng DepEd kung saan ang secretary that time was Vice President Sara Duterte.